Hi guys! Ito, first time ko yata gagawin to yung mag-vlog. Pero kung nakita nyo, nandito tayo sa aming home office. And kung napapansin nyo, ito kasi, shinare ko rin yan. Parang mostly, mga nakasabi dyan is mostly art and artworks na kinolect ko over the years. And nung nagkaroon ng bagyo and pag-ulan, nasira kasi yung kisame, nagkaroon ng malaking tulo. So, ang hirap din mag-work kasi pagka sobrang nagmo-moist yung room, nagkakaroon ng molds. Medyo may asthma ako. Kaya pagka nagkaroon ng molds, yun na, atakin na ako ng hika. So, yun, pinaayos namin yung buong office, yung kisame, tas pinapaint na rin yung walls. Kasi puro butas yan. And yung last ko kasing ginawa is parang spontaneous lang siya na pagdidikit ng mga artworks. Hindi ko sure kung paano ko gagawin ulit ngayon. And siguro papakita ko na lang yung mga artworks na kinolect ko over the years. So start na natin dun sa pinakamalaki. One of the biggest artwork na nakuha ko is this one. This one is from Aswang Tribe. Parang pinamigay ito sa Web3 blockchain. Ayun. And salamat kay El kasi grupo kasi kami nun and sa kanya binigay itong poster. And binigay niya rin sa akin to. Ayun. Salamat kay El. Ayan. Nakuha ko itong Aswang Tribe. Sobrang solid nun. When NFTs are hot, yung Aswang Tribe talaga yung isa sa pinaka gusto kong collection kasi dami niya ring natulungan na artist. So second one is this one, isa sa pinakamalaki din. Itong artwork ko na Baconism. Yan. Dito nagsimula lahat kung paano ako naging artist. Yan. Ito yung rendition ko ng Lone Island na ginawa ko siyang parang kasi parang meat space yun meat space gallery. Tapos inisip ko what if gawin ko ng mga puro bacon naman, parang meat para sa meat space, meat para sa meat space. So next one is this one. This one is the kuha ko to sa Batanes. Ayan yung nakalimutan, Mount Iraya yata to. Tama ba? Basta correct nyo na lang ako sa comments. Ayan, kinuha ko siya sa Batanes. So para siyang New Zealand feels Ang ganda ng greens, yung blues. Sobrang solid. Sobrang solid. May isa pa akong shot niyan. So titignan ko kung ipi-frame ko siya, di ba? Then ito, medyo nag-misalign na siya, Stranger Things. Fan kasi akong ganda nung yung comic, niya, cover. Wala lang, natuwa lang ako. Sa Shopee ko lang nabili yan, tapos pina-frame ko na lang. Then this one, there, ito shot ko rin. And may collab kami ni Deadman. So, this one is infused with augmented reality, AR. So, pag giniscan nyo siya sa phone, may app siya, yung Arte Vibe. Gagalaw to. So, yun. Check nyo yan. Then, bilisan lang natin kasi sobrang dami. Dami pa. This one is from Maru House. Fan ako nung sayang wala na yung yung isa yung favorite film ko, yung About Time. Yun yung gusto ko. Pero ito, maganda rin, yung Notting Hill. Ito siguro yung mga first art niya. Kasi mamaya makikita nyo, may isa pa akong art niya na talaga nag-evolve yung style niya. Yan. Then this one, ayan, shot ko din to back in, basta 2018, 2019. So, shot ko to sa Manila Bay. Ganda lang picture nung tubig. Ayan. Ganda, parang pang kwarto talaga. Then this one is, nakalimutan ko yung artist, pero ito yung time ng COVID. Ang ganda, Alam niyo yung mga parang sinasabit ng mga albularyo, yung mga sa panyo.
Parang ganun yung ginawa niya dito. Galing. Then, next is this one. Nag-Valo din kasi ako. So, tas favorite ko kasi si Killjoy. Killjoy main ako dati. So, yan. Tas Raze pa yung ginagamit ko ngayon. So, yan. Sakto. Ayun, nalaglag si Raya. Then next, ito. Sa Marvel fan, kinuha ko yung Infinity Gauntlet na comic cover, yung dati. And ito yung kasagsagan ng Infinity War. Kaya yun, binili ko siya. Sa Shopee lang yun. Then, next natin yung mga iba pang frames. Sobrang, sabi ko sa inyo, sobrang dami. This one is Manananggal foiled art. I forgot the artist, pero alam ko pinapirma ko siya sa likod. Nakita ko lang siya sa Comiket. Yan, ganyan siya. Na reversible. Ganda, di ba? Then, ito, isang remnant ng ginawa naming calendar sa 24th Barbers. Ayan. Pina-frame ko na siya. December kasi birth month ko. Itong art is made by Tisha Esquejo. Ayan, nakipag-collab kami sa kanya. And gumawa kami ng calendar talaga. Legit na calendar to. Tapos may AR to pagka i-scan nyo. Ewan ko kung gumagana pa siya. And then, this one is signed by Jeloy. Ito yung pumunta kami sa Tarsier. And di na to drawing. Nawirdoan nga siya, but di na to drawing eh. Hindi yung pangalan ko. Kasi, wala lang. Gusto ko din siya mag-guest sa podcast. If ever, di ba? Why not? Isang malaking drawing eh. Then, this one, next is, ito yung scanned artwork ni ESL Chen. Sa art fair ko to nakuha. So, lahat to handwritten. Kada scanned copy, iba-iba yung ginagawa niya. So, si ESL Chen is a photographer din. And, idol ko din yun. Grabe. And this one, and framed ni kay Raya. Picture to ni Papa, pinicturean niya si Raya. Ayan, pinaprint ko na lang. And next is this one. This one is nung nasa pa ako, sa wedding industry. Ito yung shot ko nung nag-double exposure ako. Wala lang, nakakatuwa lang kasi nagawa ko siya ng unexpectedly. So, yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung nag-evolve yung art ni Maru House. Ang ganda. Nagre-reflect kasi, pero yung texture niya ang ganda. Yan. Catch nyo yung mga artist nito. Usually sa Comiket ako bumibili and nag-hunt nung artworks. Actually, madami nga eh. Nawala na yung iba eh. The next is from Lloyd Zapanta. Ayan, sobrang solid niyan. Ito yung type art niya. Ayan, solid yan. Meron pa akong gawa niya, mamaya papakita ko. Next is this one. Maliit na Gusto ko kasi pag sinabit ko siya sa wall, lahat sila may designated space. Ayan, si 3PO tsaka si Darth Vader. Ayan, yun yung The next is this one. Ito yung isa kong parang collection of art na photographs, pero sa game ko kinuha. So parang siyang Humans of New York. Ito yung Humans of Red Dead naman ginawa ko. Ayan, may collection ako niyan, kada town sa Red Dead Redemption 2. Pinipicturean ko yung mga tao doon na parang street photography. Ayan. Gusto ko nga siya exhibit sometime kung pwede talaga siya i-exhibit. Kasi ang ganda, para talagang nag-street photography ako doon. The next is this one from Jeloy. Ayan. Postcard to. May pirma to sa likod eh. Pumunta ako doon sa Cubao Expo. Meron siyang doon, launch nung merch niya. Tsaka kalimutan ko yan eh. Basta yun. May ganun siyang talk. Next is this one. This one is watercolor painting. Nabili ko siya sa Cubao Expo. Sobrang vintage na. Kalimutan ko yung artwork na to eh. Pero may presyo pala to. Hindi ko alam. Wala lang. Gusto ko lang siyang isabit. Ang ganda rin kasi. Next is this one. It's a personal picture of me and Yula. Ito yung nasa expo kami
Nasa expo kami nila Ron, Derek, Reggie, Lalaine, si Mika. Si Mika ba nandun? Alam ko nandun si Mika. Ayan, si Reggie. Ayan. Ito kinuha ni Reggie to sa amin. Nakalimutan ko yung cafe. Basta meron yun sa Cubao Expo. Then this one is from Robin Melicor. Sobrang fan ako nung ito. Grabe to. Ang ganda kasi nito. Film yung gamit niya dito. Tapos nasa Japan siya. Then makikita mo ang daming tao dito. Iba-iba yung ginagawa. Ang ganda. Yan. Then this one is the Remnant. My first TED exhibit, Humanity sa Baguio. Frame ko siya. Ito yung nun ni L na picture ako dun sa exhibit. Yan. Then dito yung shirt. And next is this one. Pina-frame ko rin. Postcard siya sa Japan. And ito yung mga hindi na-replicate ng AI. So yan siya. Old postcard to sa Japan. Hindi ko alam kung saan to. Hindi ko alam kung sa Japan ba talaga to. Basta sa Japan ko nabili yan. Then this one is my photograph din. Ito yung parang minimalist kong May mga pinagdadaanan ako niyan eh. Pero yan, yun. And then next, doon na tayo sa iba pa. Yung mga maliliit pa. Habig sa inyo madami. And next is this one. This is made by Nocturnal, Noc Escueta. Yan. Gumawa siya ng PFP na ito yung buhok ko pa kasi dati, long hair, tapos yung polo, ang ganda nung ginawa niyang texture. Ito yung sa DP ko nun eh. Galing, di ba? Ito yung Black Eyed Freaks pala. Then next is this one from Lloyd Zapanta ulit. Ayan o, Unity won't pay the bills, di ba? Ito yung mga sinisigaw natin dati. And, di ba? Anong nangyari, di ba? And next, this one is the Baka NFT kay Miguel David to. And ako yung bumili nung first ever yung Baka. Ito yung number 1 yata or 000. Ito yung original Baka. May signature pa niya. Ayan. Next is this one from Kataokado. Ito ang ganda rin. A caricature of mine din. Nandito pa yung polo. Kita nyo yung texture. Yun yung iconic look ko nun nung pandemic. Ayan. Ginawa niya yung parang city pop art ng Japan. Diba? Parang galing. Sobrang galing din ito. Then, this one is from Belmar yata. Yung mga koala yung dito yung Hellfire Club. Uso kasi yung yung Stranger Things. So, yeah. Tapos long hair pa rin. Nandun pa rin yung iconic glasses and yung long hair. Kuha pa rin. This one is the one that I made, yung kay Miles Morales. Kasagsagan to nung Into the Metaverse. Into the Spider-Verse yata. Tawag ba? Basta, yun. Si Miles Morales, ginawan ko siya ng art. And, na parang, yun siya. And, ito, malapit na. Lapit na tayo, guys. Ilang minutes na. Then this one is from Pinterest. Gusto ko lang filler. Pero feeling ko hindi na siya kailangan ng filler kasi dami na nating pwedeng isabit. This one, next is this artwork. Yung sobrang idol namin. Ayan, si Jilson Chu. Grabe layers niyan. Oh, dami Dito yung traffic, yung tao sa MRT, yung landscape, yung cityscape. Grabe, sobrang complex. Tapos yung ilaw dito, ang ganda. Parang Pilipinas. O, diba? Blue. Yung sa flag. Tapos yung yellow, yung lights. Ang ganda, diba? Sobrang di kita dito. Pero yan. From Jelson Chu. Ito yung sa Photomoto yata, yung open edition. This one, isa pa, is yung Baby Raya. Pinicturean ko si Raya nung baby pa siya. Ayan. Nasa computer chair ko siya yun eh. Tapos nasa computer desk ko pala. Ayan. Nanggugulo lang. Then last one. This one. This one is the painting I made nung... Ano pa to? Tagal na. Sa Sip and Go to eh. Nag-try ako mag-painting. Ewan ko, tama ba? Ang ganda ba? Okay din, no? Yun lang.
So, titignan natin kung paano natin siya isasabit. Kung spontaneous ba siya or kailangan ba ng measurements. Pero natuto na ako na dapat lahat sila naka-screw down. Kasi pagka didikit, nasisira yung wall. Kumbaga, although yung mga ganito siguro, yung mga sentra, pwede ko siya idikit. Pero nakakasira kasi ng wall. So, let's check kung paano diskarte. So, yun lang guys. Hopefully, you enjoy my collection. Ay, ito pa, yung sa Papel Mill Roti. Baliktad eh, no? Yan yung mantra ko nun. Tapos ito yung mga fillers ko nun. Mahilig ako sa vinyl eh. Parang filler ko lang siya. Filler frame. Pero yun lang. Yun lang naman yata. Tapos okay na. May iba pa akong hindi na frame. Alam ko may mga artwork pa akong hindi naka-frame. So, tignan natin kung paano natin isasabi. Hindi na yata kasya dito sa wall. And yun lang. And yun lang guys. Thank you guys for listening and yun lang.